My question is for the selection committee. Paano po malalaman na isang script ay PLF material? Yeah. Sir Roddy Vera, future national artist. BLM founder. Meron akong pang-euro sa bahay. Mahirap yung tanong mo, mahirap sagutin kasi every time namin nagsasubmit, okay, for the record, probably I have read in the whole history of Virgin Love Fest, all of them, all those that have submitted, siguro mga 2,000 na yung scripts na. And it's really becoming a challenge to me, and but at the same time, an exciting experience. Kaya lang, parang sagot yung tanong mo, mahirap sagutin dahil iba-iba yung mga nagbibigay every year. Iba-iba rin kasi yung time nung pagbigay nila. Minsan may pumutok na political issue, minsan merong nauso ang boy love. So marami kang makukuhang mga ganon, no, who really want to be current, no, in their writing, which I think is very good, but also they're also very personal. So ako, isa lang naman sa namimili. Ngayon, 4 kami, no, na pipili. So, I have just one voice. So, naiinteresado, ayan na, yung mga susunod. Mamaya, yung mga ibigay ninyo. Interesado ako sa kung naglalaro siya, naging successful, sa tingin ko laking potential doon sa kung paano niya kinikwento yung dula, yung kwento nila, no, in a different way. It doesn't have to be linear, it doesn't have to be a unity of time and space. Alam mong intentional yung kanyang mga pinipiling mga desisyon sa pagkwento ng isang bagay. Naiinteresado din ako sa mga karanasan na hindi ko pa narinig or nagabasa. And mas nagiging interesado ako dun sa minsan mga pangyayari sa kasaysayan na hindi napag-uusapan. So yung mga ganon, malaking bagay sa akin yun. Pero matanggap din ako na nagiging interesado rin ako kung maganda yung pagkakasulat ng halimbawa ng tayo, kahit na isang simpleng romance, no, or BL or boy love. Or even yung like a different situation or a different condition, pero looks like a typical story, and that whole condition will create a big difference. So these are just examples, and hindi ko pwedeng sabihin na ito lang ang aking pipiliin. Minsan nagugulat ako. And then minsan naman, hindi ko pinili, tapos pinili ng iba dahil hindi ko mag-gets kung bakit nila pinili. Pero pag nailagay na sa script development, nag-bloom siya, nag-flower siya, nagiging malaking pagbabago. And I think marami dun sa mga nakapasok ngayon, it's just one example, from the script development. Merong iba dyan, okay na to, ano na lang, kailangan nila i-reverse. Pero merong iba na feeling ko, nung nagdumaan siya sa script development, ang laki nung napagbago at nahanap niya kung ano man yung hinahanap niyang boses. So, hindi natin masasabi na maaaring yung mga hindi natanggap, katulad nung sinasabi ni Sweet, maaaring hindi natanggap sa taon na yon, hindi ibig sabihin, hindi siya pantay doon sa mga natanggap. No, it doesn't work that way. Susugan ko lang yung sagot ni Sir Roddy. Napakaganda kasi ng question ni Ms. Stephanie. Paano ba nasasabi ng isang Virgin Love Fest play? So sa experience namin na nagbabasa kami ng mga daang scripts, ang tendency parang pare-pareho yung mga kwento na nailalahat o na ipapasa sa Virgin Love Fest. Pero isa sa active na paraan ng pagpili namin ay sino ba yung nag-offer ng parang bagong insight kahit na similar yung situation. For example, isa sa mga nagustuhan namin yung Human Rights Story of the Year, EJK yung topic, maraming nag-submit about EJK, pero sa
dula ni Elijah sa lente ng journalist. So panibagong insight yung ino-offer ng dula na yun. Marami rin nag-submit ng dula tungkol sa mental health. Pero sa lente ni John Lapo, sa Takshapo, comedy yung naging approach ng kanyang dula. So iba yung nagiging insight na ino-offer ng mga playwrights na nakakasama sa Virgin Rapids. Thank you, Ms. Stephanie. We still have it. Jerry Olea from